Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lang ng USA Chess Championship kahapon at ito po yung mga naganap. Unahin nating i-analyze ang bakbakang Wesley So, Grigori Oparin. Kung gusto po ni Wesley mag-champion talaga at makatied kay Fabiano Caruana just in case for championship ay kailangan niyang pisakin si Grigori Oparin. Ayan. At naman si Fabiano Caruana, tabla lang po kailangan niya kay Levon Aronian para itong si Wesley hanggang tied na lang just in case. Pero kung may papanalo niya, solo talaga. At sa pangatlong laban na i-analyze natin ang huling bakbakang naganap between Megan Paragua, kababayan po natin, at ang kalaban niya, kung di ako nagkakamali, ay ang asawa po ni Hikaru Nakamura. WGM din yun. Yan po, 3 games ang i-analyze natin mga kamatyas. Pero bago po tayo magsimula, iwanan ko muna kayo ng ating daily puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon, just click the mission button o steady mind, click ko. At ibibigay po sa atin ang bagong puzzle na naman. Ito na naman po yon, mainit-init pa. Ano kaya ang brilliant ditong gagawin ng white mga kamatyas? Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga kasagutan. At yung link po ng puzzle na ito, nakapin lang din, click nyo lang para masagutan nyo po, mamove nyo yung pyesa. Kung wala pa kayong account, free lang po ito, gawa na po kayo. Okay po? White to play and win ito mga kamatyas. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, C5 si Oparin, Knight F3, Knight C6, nag-D4. Okay, open Sicilian. At nag-Knight F6, Knight C3, E5. Papunta na po sa tinatawag na Sveshnikov Sicilian, Knight DB5. Para tutungtong po yung Knight sa D6. At dito, inukupan ng pawn para di makatungtong. Bishop G5 talaga yan. Para kakapturin yung Knight. A6 muna, paalis muna sa Knight na yan. Knight A3, dyan talaga takbo, bini B5 talaga yan para mag-B4. At nag-Knight B1. Yan ang kakaibang linyang preparasyon dito ni Wesley. Teka muna. Dito kasi ang palagian, Knight D5. Pangalawa, Bishop takes Knight. Pangatlo, yung Knight AB1. Ayan, para kahit papaano naman, ma-mix-mix naman. Medyo kahit papaano mapaisip dito si Oparin. Anong gagawin? Nag-Bishop E7 lang at kinapture na po yung Knight. Capture A4. Yun pala purpose ng baba kagad ang Knight. Para basagin kagad ng maaga yung B5, yun ang idea. B4, syempre para mapanatiling okay ang pawn structure. Knight D5, castling, Bishop C4, syempre po, develop hanggat maaari, mas maganda. Bishop E6, castling, Bishop G5, para hindi na pumahagip ng exchange, inisod muna ng konti. Queen D3, angat lang, at pagkaganyan po yung tore, ilalagay yan sa D1 para markahan yung weak D6 pawn. Mahina po kasi yung D6 At nag-A5 na yan para manatiling solid. At the same time, yung Queen D3 may threat nga pala doon sa pawn. Kaya inisod lang din. At nag-C3 na. Ayan, talagang kontiryado ni Wesley na yung mga pawns-pawns na yan, basagin talaga. Kinapture na. Knight B takes C3. At nag-Rook C8. Ayan, para may mainam na control. Natural po yan sa Sicilian. Pero novelty yan mga kamatyas. Ngayon pa lang, naganap pala ang Rook C8 na yan. Ang palagian dito ay Rook B8. Pangalawa yung Knight D4. Okay, so balik po tayo sa Rook C8. B3. King H8. Prophylactic lang po. Grabe, marami po mga pang-abangers dito si Oparin Abang-abang. Knight B5. Ayun na naman. Marka uli doon sa D6. At nag-G6 para mag-F5. Okay. Kasi sa ganito pong tema, sa mga nakita kong Sveshnikov Sicilian, ang buhay po niyan nag-F5 talaga para maka-atake, makagawa ng pressure sa king side. Pero nag-Rook AD1 na, ayan na po. Nag-Bishop G4, in-storbo muna, F3, balik lang. Anong purpose nung Parang nagpa-tempo lang, At nag-Queen C3. Queen C3, pressure lang sa king. Knight D4, aba, sinalaksakan na ng Yokabab. Kinain muna yung Knight sa gitna. Ba, malalim na timpla yun Tapos Knight B5. Dito po kasi mga kamatyas, kung kakapturin ito, halimbawa, syempre di pwede Bishop nakapin di ba? Kung kakapturin yan, capture lang, bagamat lalamang po dito ng isang pawn ang puti pero opposite colored Bishop. So drawish pa rin po ito lalabas. Ang gusto talaga dito ni Oparin simplihan lang ang buhay-buhay, tabla lang sa last round, happy na siya. So dito pa lang mararamdaman na natin yung
nasa likod ng kaisipan dito ni Oparin. Pero si Wesley nga po ay naghahangad mag-champion. Kaya nag-knight B5, iba yung pinili niya pong linya eh, oh. O kain-kain, oh. Di maganda kasi yung knight malakas, atake sa weak D6 pawn. Queen B6 check muna. King H1 at nag-bishop E7, depensa muna. At nag-rook D5, ayan na nga po, pipilahan hanggang sa mapabagsak ang pawn D6. Pero maagang pinilahan din ni Oparin ng depensa. At the same time, nagbabalak din siya magbaterya para atakihin naman ang weak C4 pawn. May kahinaan din si Wesley. Siyempre may F4, inunahan kagad ng pagpag mga kamatsas. Para bago pa makaporma mapagpag ang kaisipan na may mga ganun-ganun gulo-gulo. At nag-king G8 lang. Ayan po, no, kitang-kita pala sa oras, oh, halos kalahati ang lamang na oras dito ni Wesley. F5, good move na naman, mag-F6, Bishop G5. Ayun, grabe pala. Sacrifice, oh. Boom. Nag-Queen C5. Dito po kasi, kung kakapturin ng tore, ay may malakas na C5. Doble. Yung Queen, wala namang dapat ikapangamba kung gaganon man. Kainin lang Suportado naman yung Queen So dito po ay talagang grabe ang ganda nung sacrifice ni Wesley. Nag-Queen C5, kinain-kain at nag-C5. So dito po, one pawn up si Wesley and may pass pawn. Mahina pa yung pawn E5. Nag-Bishop E7. Ayun, tinarget muna yung C5 pawn. Pinatungan ng depensa. At nag-Rook D8. Ayan. So kitang-kita po ang balak dito ni Oparin. Sasabayan niya ng capture dyan. Capture na hindi makakasabay ng angat ng tore dahil may sundot sa back rank mate. Kinapture muna yung pawn E5. So tingnan nyo po mga kamatsas. 2 pawns up na si Wesley. 2 pawns up. Bishop takes C5 yun nga lang. Yun, nabawi, no? At nag-Queen C3 muna pin at nag-Queen B6. Nag-H3. Pasingaw muna. Kailangan muna talaga magpasingaw sa ilalim. At pagkakataon naman para tumakbo na, otherwise kakainin po talaga ng buong buo yan, nag-Rook F1. So na-realize dito ni Wesley, okay, lamang pa rin ako ng isang pawn, relax muna ako, tutok muna ako sa king side, Bishop G7, and the Queen F3, Bishop E5, at kinapture na po, capture. Ayan, naobliga dito si Oparin na Queen ang ipang-capture para depensado yung F7 pawn at nag-Knight C3. Lilipat po sa gitna, Queen G3. Kumbaga, okay. Pag kinapture kasi yun, King H8, may threatening matchas kasing panggulo sa H2. Oo nga, no? Kaya kinapture na lang ni Wesley, capture and then Knight D5. Yun nga lang po, lamang nga ng isang pawn, pero tingnan nyo naman po yung King, may alalahanin sa ilalim may back rank Kaya hindi talaga pilay ang galawan ng tore, lalo na kakabantay sa ilalim. Bishop E5, gumanon, ayan, Rook E8, gumanon, at nag-Bishop C3, threat ang pawn. Knight D7, checking E7 at nag-Knight B6, King F8 at nag-Rook C5 threat. At dito ay nag-Bishop B4, Rook C4 and F5. Ayun na nga po. Grabe, no? Grabe itong mga pang-counter ni Oparin. Pag kinain, check ganon, check harang, may check sabay kain yun. Grabe. Panimpla. Grabe ang F5 na yan. Check dito Kaya napilita mag-E5, hindi po pwedeng capturein kasi may double. At nag-King F7 muna. Iwas muna sa double. At nag-Knight D5. Ayun, threat sa Bishop. Kinain na po, kain. And then, ayun, binasican na lang. Ika nga. Binasic Rook and pawn ending. Rook behind pass pawn. Rook pawn pa yan. Pagka ganyan po, wala. Mahirap ipilit ito, mga kamadyas. Ayun, Check. At natabla. So nakita naman po natin kay Wesley ang intensyon na talagang gusto niya maipanalo pero talagang minsan merong hindi maiiwasan na mga ganitong senaryo. Tabla lang ang hangad ng kalaban Hanggang dulo, tabla Kaya okay lang. At least sa torneyong ito, walang tumalo kay Wesley. Walang tumalo, no? Galing, matibay. At mamaya tingnan natin ang final standing. Lipat tayo kay Fabiano Caruana. Dito po tabla lang ang kailangan ni Fabi talagang on the bag na ang talagang pagka-champion niya. Okay, at pinasok po ang Ruy Lopez in A6 ni Levon ni Fabi. Okay, at ayun. So, very classical Ruy Lopez, Morphy variation. So, D4, Bishop E7. Okay, pag kinapture to, D5 mamaya, no? Rook E1, atake muna sa Knight. Nag B5, kinapture ang Knight. D5, kinapture pa rin ang
pawn sa gitna. Okay, brilliant kagad. Grabe naman. Ang agang brilliant. Kain, at then nag B3, okay, para hamunin yung pawn. Ayan, dito po kasi mga kamatyas, atras ko lang po ha, pasensya na po. Pag kinapture kasi makakatulong yan sa white, lalo na sa function ng tore, at weak yung pawn A6. Kaya inoferan sa theory ino-offeran. Buklay na buklay talaga to. Yun nga lang, ito mainam na diskarte. Kumbaga, pamigay yung pawn, pag nakuha yan, double pawn, mahina pa rin yan. So yun ang mga diskarte. Pero talagang nagwawalang pilit si Levo, no? Kinapture yung bishop, Ayun, may sundot naman na ganon. Hinain, kain. Bishop H3 muna. Threatening matchas. Okay, threatening matchas and then nag-win F1. So, depensa po muna. Grabe yung mga palitan ng mga sequence nila, no? At kinapture na po yon and then nag-knight C3 threat muna. Okay, pressure. Kinapture na. So, napakainam po ng A file and then nag-rook E8. Ayan. Pinapakain po yung pawn sa A6 pero nag-king H1 nang dito si Levon. Kasi po, pag natakawan, natakam, na-attract, may ganun po. Tama ba yun? Ay, oo, grabe. Kasi kung gaganon kasi, mali mga kamatyas. Kasi may check. Nakita nyo po yon? May check Pag umangat yung king, edi kain yung tore with check pa. Ito po, tira. Aray ko! May ganyan pala. Surpresa, Matyas! Aray ko, bigla ka mamamatyas. Baka mamaya kasi ang nasa isip ganun. May ganun may rook A8, may counter Diba napansin nyo to? Dito po kayo mag-iingat tas mga ganito. Yan pagka kasi gumanito, may ganun todas. Obligadong bumalik. Useless yung rook E1. Pagka gumanyan naman, ito po. Kainin lang. Kain-kain and then may queen B5 check. Ala, sabay kain dito. Tama ba? Ay hindi, mayroon pa palang sundot dito, no? Halimbawa, ang gawin ay pag dito kasi knight takes D5 check, Sabay knight E3. Knight takes, sabay ganun. Pagka gumano naman, may queen B8 check. Pagka gumano, mapapagpag wala. Talagang delikading. Ang tira po talaga pag kinain yon, the best move is to play queen G2 sacrifice. Diretso ka agad. Galing, pero nag-king H1 muna si Levon para masolusyonan yung mga ganung paparating. And then nag-queen D2. Kaya ang gulo na si Fabi. Kinapture yung pawn D5. Kinapture. Grabe. Ang lupay sa mga bitaw dito ni Levon. Yun nga lang, panabla. Kain-kain, panabla. Panabla. Aray ko. Ang ganda naman ng pagkatabla nun. Ayan, perpetual check. Hindi po kasi kayang ipilit ng ganito Hindi Kakainin lang yan, ganon. Dun pa rin check yun pa rin Pabalik-balik mangyayari. Tabla pa rin mga kamatyas. Ibig sabihin, si Fabiano Caruana ang nakakuha sa men's division. Malakas talaga itong si Fabi. Talagang malakas. Totoo yung sabi ni Magnus Tinanong siya, sa palagay mo, bukod sa'yo, sino na yung sumusunod sa'yo? Sa interview kay Magnus, ang sinabi ni Magnus, Fabiano Caruana na daw. Talagang malakas si Fabiano, Okay, ngayon naman po ang last round ng ating kababayan na si Megan Paragua. Ang kalaban po ay ang asawa ni Nakamura na WGM. Pag-aralan po natin. Again, sa mga di pa po nakakakilala kay Megan, siya po ay pamangkin ni Grandmaster Mark Paragua. Kaya matindi po yan, hindi biro. Nag-E4 dito si Atosa at nag-C5, Knight F3, E6, and then nag-D4, Open Sicilian, Knight F6, Knight C3 at nag-Knight C6. Okay, so classical approach, nag-A3. Ayan, D6. According po dito sa opening database, ito po ay 4 knights variation daw. Bishop E3 at nag-Bishop E7. Simpleng Sicilian lang po ang approach. Pero itong Queen E2, hindi simple ito. Gawa ng siguro magkakastling sa queen side. Pero natakpan yung bishop For the meantime, nakatakip. In-E5 ni Megan para hamunin kaagad ang knight. Nag-knight to F3. Bishop E6. Yun po kasi purpose ng E5 para maka-timing, maka-tempo plus sa development, Pero according po sa libro, Knight B3 ang old line at Knight F5 bago ang Knight F3. Mukhang di naturuan ni Naka. Kasi ito mga linya ayan Siguro sa isip ni Atosa, hindi tinuro sa akin to ni Hani kinapa yung E5 Nag-castling at nag-rook C8. Ayun, so pressure sa C file. And then nag-bishop G5.
At dito nag-castling. Queen D2. Okay, so ang idea po ay kakainin yung knight tapos may beaten sa pawn D6. Or pag kinain po yung knight, kung ayaw pa kuha yun, G po ng pangka-capture, yun nga lang po bahagyang medyo may damage sa king side. Nag-knight E8 si Megan para hamunin na ang bishop na yan, pero binigyan po ng bad move ang tira na yan. Dapat daw ang tira ay A6 or H6. Yan ang mga tiers, no? Pero nag-knight E8, nag-H4, A6 at nag-bishop D3, ayun, and then nag-F6 na po, paalis sa bishop. Nag-knight A5 si Megan para, ayun, magda-knight C4, nakaka-pressure nga naman, pero another bad move po ang binigay. Dapat daw po ay Queen D7. Simplihan lang pala, Queen D7, ano? Knight A5, King B1, B5, H5, Knight C4, pasok, kain-kain, and then nag-Queen D3, F5, ayan, basag na po to the max para magkaroon ng pressure sa E4. At kinapture, Rook takes. Kasi kung ito, baka mamaya may mga check-check na panggulo. At nag-knight dito paalis sa tore at nag-rook G4, atake sa pawn G2 and nag-knight to E4. Bad move ni Atosa. Dapat daw po ay knight D5. Okay? Igitna lang yung knight para solid. O pero nag-knight E4, queen A8. Alright, so pressure dito, hindi pa muna kinapture yon. At nag-F3, kinapture na po yung pawn at nag-queen F1. Ayan pa lang balak dito para i-pressure yung rook sa G2, pero good move po yung rook G4 ni Megan. Ano? Hindi naman makapture, nakapin. Nag-queen H3, talagang gustong habulin. At dito po nag-rook H4, hindi pala mahabol yun. Timplado pala yun, hanggang dulo takbo. Queen G2, ayun, capture, and then D5. Yan na nga po, ang napakalala na paparating. Very solid center, grabe po, sobrang lakas ng sentro na yan. And then nag-knight G5, may atake sa bishop para wala pang D4. Kinain-kain and nag-queen C6. Kumbaga, maintain the shape. At ayan na, ito pa nakikita ko dyan, A5, B4 na paparating. Suporta muna yung queen sa B5. Nag-H6 para makapanggulo, pero of course, kailangan i-G6 para sarado ang pressure sa G-file. Nag-rook E1, knight D6, ayun, para magda-knight C4 ulit with the idea to sacrifice sa A3, mga ganon. Pero binad mo ba ng computer, ang tira daw po is D4. Pagka gumanon, queen D5. Kapag hinarangan B3, may A5 sabay A4 gapang. O, ayan, yan po yung mga teknikan kung papaano i-maintain at mas mapapalaki ang pressure na inihahatid. Okay. O, pero nag-knight D6, inactivate yung knight, nag-F4, at nag-knight F7. Another bad move by Megan. So, hindi pwedeng capturein ito. May threat dito sa bishop. Pero ang accurate po pala ay knight C4 na. Sugod na talaga. Pagka ito threat knight takes A3, pang basag kagad. Okay, pero umatras yung knight. Nag-queen to G1, hanap-hanap yata ng mga butas-butas, pero kinapture lang ni Megan and then nag-queen C7 para walang pasok doon. Pero dapat daw po ang accurate is D4. Yun nga lang, nakakailang na yung knight E4, parang tipong may access sa F6 pero magki-king F7 lang daw po. Pero yan siguro ang ayaw ni Megan na makapwesto yung knight and then may mga gulo-gulo sa F6 na po pwedeng magawa ang puti. So gusto niya muna maintain muna yung center pawns. Nag-queen C7 muna para walang mga pasok-pasok. Nag-queen G3. King F7. Knight D1. And then saka nag-D4 para walang knight E3. Knight F2. Ayun, papasok po sa E4. At nag-bishop C4. Ano idea nun? Nag-knight G4. May threat sa pawn. And then nag-king E6. Para maka-access yung king dyan. Knight F6, ayan na nga po para makapanggulo-gulo, and then nag-queen B7. Ano idea ng queen B7? Mukhang babasag dito, ano? O, pero another bad move dapat daw po is queen to A5. Ang gusto ng computer. Okay? Nag-queen B7. Maaring pinipigilan niya rin yung pagpapasok ng papasok kasi, di ba? Oo, knight E8, good move, may knight G7 access na panggulo. King D7, knight G7 and then rook F4. Hindi ba pwedeng kumapture kasi anong meron? Nag B3, ayun, bad move. Bakit? Pag kinapture ito, rook F1. Pag hinarang ito, may queen F3. Ayun, yan pala ang napakatinding tactical blows dyan. Pagka kinapture kasi, kain po, mamamatcha sa back rank. Aray ko! Sakit ang tira na yan. Okay, balik po tayo. So, ang ginawa is B3 muna.
And nag-bishop F7, kinapture na yung pawn, queen F3, hamon, queen to queen. Nag-queen H2, ayun po, nag-Blanderacious dito si Atosa. And then, pakiguess nyo po, brilliant ang binigay na grado sa tira ng ginawa ng ating kababayan. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Sacrifice na pala. Oo nga. Para alisin na po yung mga pang-cover-cover pa. Bumalik na pressure kasi. Kung kakapturein po kasi ito po laman, may capture at halimbawa mag-king C1, may rook F1, wala na. Kuyog, oh. Makukuyog ng mga pyesa. Matchas. Balik po tayo. Sa rook D1 and nag-bishop D5 muna, hinay-hinay muna. Yung knight, oh, walang nagawa. Na-trap pala yung knight sa G7, oh, parang one piece down in effect, oh. Nag-knight to E8, ayun, para magamit-gamit naman. At nag-queen takes A3. Another brilliant move. Hanging ang tore pero hindi pwedeng capturein yan. Nag-knight F6 check na lang. Bakit po hindi pwedeng kainin? Pag kinain, mayroon po kasing ganitong napaka-simple and very basic matchas ang aabutin ng puti. Very basic. Okay? Kaya nag-knight F6 pero kinapture lang po. What a nice decision by Megan. Double. Okay? Gumanon, kain, and then queen A3. Ayun. So, pag queen A3, ito na po. Kumbaga, parang wala na. Talagang totally nakabakod na. Bishop F3 is coming na. Sugswang na ang puti. Resign na po talaga. Wow! Grabe, at least. 'Di ba? Ito yata, ilan ang panalo ni Megan? Tingnan na po natin yung final standing nila. Galing ni Megan bandang huli, na kondisyon. Alisin ko muna yung score blocker natin na blue. Ayun, alisin ko po muna. Ayan. So dito po, ang nag-champion ay si Carissa Yip. Alam ko, nag-champion na rin to si Yip eh. Siya na naman pala, At sa score na 8 points, mga kamatsas. And then Sargsian, second place. Irina Crush, third place. Si Megan, hindi po siya ang pinakahuli. Yan, tied sila ni Cervantes. 'di ba? Si Atosa pala pinakahuli sa score na 2 points. Ayan, kailangan pa siguro talaga magpakabatak at mag-training pa. Pero syempre, na po kasi kumbaga pamilyado na rin po si Atosa, baka busy na rin kaya hindi na rin nakakatutok. Maaring ganun po kasi yan ang mga dahilan 'di ba? Marami akong kilalang mga malakas na women's player sa Pilipinas pero nung nakapag-asawa, nahinto po eh. So, ganun talaga. Pag pamilyadong tao na nahihinto, so may epekto po yun. Hindi kagaya nung araw na wala pang asawa, batak talaga sa laro, sa tournaments. Ayun. Okay. Megan, congratulations. Ang score po niya ay 3 points at ilan ang tinalo niya? Ilan ang tinalo niya dito? Okay. 4 draws and 1 win. Ayun, si Atosa ang tinalo. Okay. Marami pa pong pagkakataon si Megan, bata pa naman siya, ang youngest dito eh. Marami pang pagkakataon na mapalakas niya ang kanyang performance dito sa USA Chess Championship. Congratulations kay paring Janix Paragua, kay tito niya na si Mark Paragua. Very proud tayo mga kamatsas at nakikinig ako, meron tayong future na dugong Pinay na magcha-champion dito balang araw sa US Chess Championship. At ito naman po ang resulta sa men's division. Ba't ayaw mawala yung board? Nanguna si Fabiano Caruana sa score na 8 points. Wesley so 7.5 points. Not bad for Wesley. Congratulations once again to Super Grandmaster Wesley. So, okay, hindi na tayo malungkot. Sa mga fans ni Wesley, masaya na tayo. Second place, di biro yan. At patak-patak, malaki premium yan. Patak na naman si Wesley. Talagang sa isang taon, suma ko kay Wesley, milyon piso pag kinonvert mo. Milyon piso kinikita niya taon-taon sa chess. Kaya ang gagawin niya lang talaga mag-prepare, magpalakas, magpagaling. Talagang patak ka talaga sa chess basta magaling ka eh. Yun nga lang, may maintenance. Kailangan mo mag-training din. You need to be in good shape palagi, mga kamatsa, sa chess. Maraming salamat po. Yan po ang ating USA Chess Championship report. At maraming salamat sa mga sumubaybay sa atin. At abang pa po tayo ng malakasang tournaments pa na paparating. Nandito lang po si Coach para laging mag-report sa inyo. Kung kayo po may mga suggestions, opinion, ano pang mga bagay sa inyong isipan, lapag nyo lang po sa comment section below. Usap po tayo. Maraming salamat po.